Hi guys! Welcome sa part 4 ng ating foundation design. So for this video, try naman natin i-discuss yung combined footing. Okay? So, wala lang intro-intro, mag-solve tayo ng problem. Okay? So, meron tayong given dito na syempre dahil nga combined footing yan, so dalawa yung column na binubuhat niyan, no? So, ayan, binigay naman niya yung detail nung dalawang column natin. Column 1, 450 by 450. And pinagsama na niya yung load na kinikerry nung column, dead load and live load. And sinabi na rin niya yung factored load natin, no? So, malabawasan na iisipin natin. Column 2, ganun din, 600 by 600, and yung mga load niya. Okay? Sabi niya, ang distance daw between the column centers is 5.5 meters, and edge daw nung column 1 mo is flush with the face of the short side of the footing. Okay, so ibig sabihin nung flush niyan, nakasagad, no? Pakita na lang natin para makita. Ayan. So, ayan yung C1, no? C1 nakasagad dun sa short side ng footing. Siyempre, ang column mo naka-layout yan along the long side ng footing. Hindi ka naman, ang weird naman yung design mo, nandito yung dalawang footing mo, no? Pangit nun. So, ayan. Ngayon, sinabi din niya dito yung allowable effective soil bearing capacity natin. Ito daw, 235 kPa, FC prime 24, FY 345 MPa. Okay? So, una, marami siyang pinapahanap. So, una, sabi niya, determine the length of the footing for uniform settlement. Okay? So, anong ibig niya sabihin dun? So, kung mapansin niyo, wala siyang binigay na size ng footing kasi yun yung pinapahanap niya. Length, tsaka daw yung minimum width. Okay? Ngayon guys, dito sa combined footing, kapag walang sinabi, no? Ang pinaka rule of thumb natin sa pagdi-design ng combined footing, dapat pakita muna natin to. Okay? Yan muna. Pakita muna natin yung side view, no? Okay, ang pinaka rule of thumb dito, guys. Pinaka rule of thumb nito, dapat i-design mo tong length, yung side along dun sa layout ng column. Dapat makapag-produce yan ng uniform pressure. Ayan, no? Dapat makapag-produce ka ng uniform pressure. Yun din yung ibig niya sabihin doon. Kaya daw sabi, determine the length of the footing for uniform settlement. So, yung magiging uniform ang settlement ng lupa kung uniform ang pressure mo all throughout the footing. Kahit saang point dyan, pare-pareho lang yung pressure, no? Ang tendency kasi guys, kapag nidi-design ka ng combined footing, syempre, may possibility na yung magkakaroon ka ng eccentricity, yun, no? Pag nagkaroon ka ng eccentricity, magkakaroon ka ng moment. Pag nagkaroon ka ng moment, automatic na yun na ang pressure mo hindi na equal sa bawat part ng footing. So, yun yung iniiwasan natin kasi ang mahirap, mahirap i-design yung ganung footing. As much as possible, mas gusto natin uniform yung pressure na nararamdaman sa footing. Pinaka efficient yung ganun design, no? So, ganun natin siya i-design. So, kung mapapansin nyo guys, paano natin magagawa na yung pressure sa ilalim is uniform pressure? Variance theorem lang tayo. Kasi meron kang dalawang load dyan. Alam naman natin, di ba? Yung dalawang load na binubuhat ng column, sasaluhin yan ng resultant ng pressure. Kung uniform yung pressure na yan, asan ang resultant niyan? Nasa length L over 2. Kung ito buong length to, ang resultant niya nasa gitna, L over 2. Tama? At ang resultant na yan, equal lang yan dun sa pinag-add nung dalawang load. Okay? Again, pero dito guys, take note, ang gagamitin nating load dito guys, hindi yung factored load. Ang gagamitin natin yung unfactored, yung 138, yung service load natin, tsaka 2020. Pag add mo yan, 3,400 makukuha mo. Okay? Yun yung resultant. Bakit yun nga ulit yung ginagamit natin sa pagdidesign ng size ng footing? Kasi hindi naman natin dinidesign dyan mismo yung member. Hindi natin tinitake into account yung magiging failure ng member natin mismo, yung concrete. Ang tinitake into account natin, yung settlement ng lupa. So, wala naman tayong USD sa lupa, di ba? So, hindi tayo nagmagamit ng mga overload, mga load combination. Kasi, di naman natin dinidesign yung mismong member sa part na to. Okay? So, yan guys, kailangan, una muna natin masatisfy, dapat nasa gitna yung resultant. Paano magagawa yan? Paano mahanap yung L na yan? Mag-variance theorem lang tayo dyan, okay? Pwede tayong mag-moment dito sa gilid. Okay? Kumamit tayo dito sa gilid.
ito na ang moment natin. So, 1,380 multiplied by yung moment arm niya. Nasa gitna yan ng column, guys. Ang column na tong C1 is 450 by 450. So, kalahati ng 450 yun. 0.45 over 2. Naka-meters lang. Plus, ito naman 2020. Ang distance ng dalawang column is 5.5 meters. Plus yung kalahati ng C1. Ayun. 5.5 plus 0.45 over 2. Yun ang moment arm ng 2020. Equal dapat yan doon sa moment nung ating resultant. Okay? Which is 3,400 multiplied by L over 2. Ang makuha nating length is 7 meters. So, ayan na. Ganun lang mag-design. Okay? So, nakuha na natin yung length ng footing. Okay? So, ibig sabihin yan, guys, yan yung required length ng footing mo para makapag-produce tayo ng uniform pressure. Ibig sabihin, walang eccentricity yung footing. Walang eccentricity na mapuproduce. Yung wala tayong moment. Okay? Yun ang maganda doon. Next, determine daw natin yung minimum width. Ngayon, saan natin i-base yung width? Well, since meron ka ng length, width na lang kulang, ang isa pang kailangan mong masatisfy, guys, pag ayaw mong mag-fail yung lupa, dapat hindi mo malampasan yung bearing capacity niya na binigay. Okay? Ngayon, guys, take note, ang binigay sa atin, effective soil bearing capacity na. Ibig sabihin, guys, effective soil bearing capacity, pag sinabi nating effective, tinanggal na nila dyan yung pressure na nabibigay nung lupa sa taas at saka nung mismong kapal nung footing mo. Okay? Pag effective, guys, ang naka-consider na lang doon yung mismong load natin sa columns. Okay? Isa din yung sa reason kung ba't hindi na siya nagbigay ng detail kung ano yung gama ng concrete, gama ng soil, kapal ng concrete, o yung kapal ng soil dito. Kasi hindi mo na siya gagamitin sa problem na to. Kasi sinabi niya nga, effective soil bearing capacity. So, yung capacity na yan, ang i-consider na lang natin dyan, yung mismong load ng column. Okay? Pero again, guys, ano yan yung unfactored load pa rin kasi hindi pa tayo nagde-design ng member dyan, hindi pa natin dinidesign yung mismong concrete natin. No? Lupa pa rin yung pinaka kino-consider natin. So, yan, alam naman natin, di ba? Pressure is equal to force over area. Ang pressure na yan, 235 kPa is equal to force. Saan manggagaling yung force? Siyempre, ito sa dalawang column nga. Or simply, yung resultant nila. Okay? 3,400. Over area. Saan ba nakapatong yung area ng yung pressure na yan? Doon sa area ng footing sa baba. Ito yung top view ng footing, guys. So, ang area niya, rectangle lang. L times width. Ang L natin, 7 meters. Ang width natin ay magiging 2.1 meters. Ayan na. Nakuha na natin ang width ng ating footing. Okay? Ngayon, proceed tayo sa next question. Dito magkasunod to. Pinapanap niya yung critical, itong critical nominal shear stress pala na discuss ko to dun sa square footing na video. No? So, pwede nyong panoorin nyo ulit kung gusto nyo. So, pinapanap niya dito yung nominal shear stress natin sa two-way at saka one-way action. Punching shear tsaka wide beam shear. No? Doon muna tayo sa two-way. Ngayon, guys, dahil magdi-design na tayo dito, actually hindi naman nag-design. I-consider na natin dito yung failure ng mismong concrete. So, shear stress na to mismo nung footing natin eh. Factored load na yung gagamitin natin dyan, no? So, PU na ang mga gagamitin natin. So, bago natin gawin yan, kunin muna natin dapat yung equivalent na ultimate pressure ng dalawang ultimate load. Okay? And also, guys, ang two-way shear natin, dalawang magiging dito, no? Dalawang magiging two-way shear natin. Kasi dalawa column mo di ba? Kung maalala nyo, di ba, ang two-way shear, nangyayari yan around the column. Kumbaga, ang column, sinusuntok niya. Nagpa-punch through siya dun sa footing. Dalawang column mo. So, dalawa din ang possible na punching shear mo. Ito yung una sa C2. Ito yung pangalawa sa column C1. Okay? Okay, hindi nagmamatter kung nasa gilid yan, no? Basta ang punching shear, guys, around the column, no? Around the column, okay? Kahit na nandito pa sa corner yan, basta around the column. Okay? Ngayon, kunin natin yung QU. Ayan, tulad ng sabi ko kanina. So, again, force over area lang yan. So, force ng dalawang factored load over area ng footing, L times width. Yan ang ating QU. Okay? Ngayon, guys, wala tayong magagawa dito kundi i-check natin pareho. Medyo mahaba-haba yung solution kapag sa combined footing kasi dalawa yung column na chine-check mo, no? Pero madadala din sa yan. Masasanay din.
Okay? Yung mga ganitong problem naman kasi medyo procedural eh. Okay? So, ayan, check natin yung dalawang column. Unahin muna natin itong C2, no? Ito C2 muna. So, pa-square yan around the column, no? So, yan ang C2. I-analyze ko na yung loob, no? Huwag na yung labas. Kasi kapag yung labas, i-consider ko pa itong C1 eh, no? So, itong a-analyze na lang natin yung loob, no? So, kapag in-analyze mo yung loob, ang load na makikita mo dyan, yung load ng mismong column, syempre, 784. And, yung pressure natin sa baba. Okay? And again, ano yung resulting shear mo dyan? Kasi yung resulting shear mo dyan, sa ina-analyze mong free body diagram na yan, yan yung magkakos ng shear stress. Okay? So, kailangan natin makuha yung resulting shear mo dyan. Ang resulting shear mo dyan, guys, yung resultant. Yung resultant ng dalawang to. Okay? Yung matirang shear dyan. Kasi yung matirang shear dyan, yung matirang shear dito sa column minus tong shear dito sa itong pressure na mapoproduce nitong pressure, yung matirang vertical load dyan, yun na yung i-resist nung mismong concrete mo. Yun yung magkakos sa kanya ng shear stress or ng failure. Okay? Saan yun? Dito sa area na to. Bakit dyan? Kasi yan yung part na napunit. Yan yung part na nag-fail dun sa concrete. Sabi sabihin, dyan nakalagay yung resultant nitong dalawang to. Or simply, yan yung VU natin. Okay? Okay. So, kunin natin ang VU. Resultant lang yan ng dalawa. So, 22784 pababa. Minus yung pataas. 318.37. Ano tong 1.6 times 1.6? Yun yung area sa baba. Okay? Paano naging 1.6 yan? Kung maalala nyo guys, di ba? Kapag two-way shear, ang distance ng hati mo, nung crack, papunta doon sa face ng column is D over 2. Okay? D over 2. Ang D natin daw, effective depth, 1,000. So, kabilaan, 500. So, 500, 500, plus yung width nung C2. Ano ba yung C2? 600. So, 500 plus 500 plus 600. 1.6 yun. Okay? And square yan. So, 1.6 times 1.6. Okay? Ang resultant mo is yan. Yan ang i-resist ng concrete. Okay? Ngayon guys, di ba ang shear stress, ang formula lang naman yan. Force over area. Pero take note, sabi niya dito, nominal shear stress. Nominal. Ang nakuha mong shear, ultimate. So, kailangan ang gamitin natin, VC, which is yung nominal. Kasi ang VU, ultimate yan eh. No? Paano ba ang relationship ng VU tsaka VC ulit? VU is equal to phi VC. Or simply, VC is equal to VU over phi. Okay? Ayan yun. Okay? VU over phi. 0.75 yung phi, diba? Sa shear. Multiply natin ng 1,000 para maging Newton and tsaka mm. Okay? Over. Ito yung area na part. Ano yung area na yan? Yan yung area ng blue. Kasi nandyan yung nag-fail na part. Okay? Dyan yung mag-fail na part. Anong area niyan? Lateral area lang yan ng cube. So, yan yung perimeter. Perimeter niyan, di ba? Is, di ba, tigo 1.6 yan kada side. So, apat na 1.6. Yun yung 6,400. Okay? Multiply by the height or the effective depth natin na 1,000. Yun. Yan na ang stress natin. Yan na ang stress natin sa two-way. Okay? For this column C2. Ang tinatanong niya, critical. Alam ba natin na ito na yung critical? Hindi. Baka kasi mamaya, mas mataas yung stress dito sa C1. Yun ang critical. Okay? So, i-check pa natin yung C1, no? So, tandaan nyo itong value na to guys, 0.41 MPa, no? Proceed tayo doon sa kabilang column, no? Yan ang kabilang column natin. Okay? So, kung makikita nyo, tatlong side lang yung nag-crack. Okay? Pero again, i-analyze lang natin siya. Palitawin natin yung force na nararamdaman ng free body diagram natin kapag siya in-analyze. O yung factor load mismo ng column and yung pressure sa baba. Okay? And again, same concept. Siyempre, ang VU dyan, yung resultant lang ng dalawa. And ang VU na yung mag-a-act yun dito. Okay? So, ang VU natin, guys, 1896
minus yung pataas. Ang pataas natin, pressure times yung area. Ang area na yan naka-apply doon sa bottom. Anong area niyan, guys? Ang area niyan is, ito, pansin natin, ito. Itong side na to, 0.45 plus kalahati ng depth, which is 1,000. So, kalahati nun is 500. So, 450 plus 500, yan ay 0.95. Tama? Etong part na to. So, ano yan? 450 plus 500 kabilaan. 1.450. Okay? Yun ang area. Yan ang VU mo. And again, ang stress natin, nominal shear stress ang kailangan natin dyan, VC over area. Nung concrete kung saan nag-fail. Okay? So again, VU over phi para maging VC siya. Okay? And multiply natin na 1,000 para maging Newton, and para maging mm. Ano area nitong part na to? Again, lateral area yan. Pero guys, huwag nyong isasama tong nasa likod na part. Bakit? Kasi wala namang nag-crack dyan. Ang nag-crack, itong tatlong side lang. Okay? Huwag nyo isasama nyo na itong part na to. Kasi pag tinama nyo, magkakamali tayo dyan. So, ito lang. Itong, ito, tsaka yung nandun sa kabila. Pero yung nandito sa likod, walang nag-crack dyan. Kasi nasa edge ka ng footing eh. No? So, yan ay height, 1,000, multiplied by yung perimeter. Anong perimeter niyan? 2.95 plus isang 1.45. Verify lang natin. 2.95 plus isang 1.45. 3.35. Okay? And again, equal, 0.58 MPa. Guys, kung maalala nyo kanina, 0.41 MPa yun. Itong C1, 0.58 MPa ang nararamdaman na stress. So, sino mas critical? Ito. Yan ang mas critical. So, yan ang answer natin for letter C. Okay? That is the critical two-way shear stress. Okay? Okay, next naman. Kunin naman natin ang one-way shear. Okay? One-way shear stress. Okay? Ngayon guys, ito sa one-way shear stress, marami din pwedeng mangyari. Again na naman. Ito ang mga possible na, di ba kung maalala nyo, ang one-way shear stress, isang axis lang, and dapat, ang distance niya sa column is, sa face ng column is D, or yung depth, no? Yan ang mga possible one-way shear stress mo, kasi dalawa column mo. Itong column 1, pwedeng dito siya mag-fail. Pwedeng dito mag-fail, dalawa yung side ng column 2. Pwedeng dito, or kaya dito. Guys, baka maisip nyo, pwede rin naman yung pag ganun, di ba? Baka pwede yung pag ganun. Guys, yung stress kasi na yun, yung failure na yun, unlikely na siyang mangyari. Kasi imagine nyo na lang, yung unan, to, kunyari unan yan, suntukin nyo at these 2 points. Sana ma-imagine nyo na imposibleng mag-fail, mahati yung dun na part, yung kabilaan, yung taas at baba. Imposibleng mahati. Okay, skyflakes na lang. Skyflakes na lang. Try nyo. Ito, skyflakes yan, tapos pindutin nyo dito sa dalawang point na yan. Imposibleng mahati yung skyflakes ng paganon. Sure ball yan, mag-fail yan pag ganito. Pahaba. Okay? Along the short side. No? So, yan na lang i-check natin. Okay? Pero guys, ang haba niya, kung i-check mo yan tatlo, meron tayong way dyan para makuha na natin agad kung sino ba yung critical sa tatlong section na yan, no? Kung maalala nyo guys, ang kailangan lang naman natin, VU, di ba? Ang VU. Ang VU nanggagaling niya sa ultimate load. Ay, sa applied load, tama? So, what if guys, gawan na lang natin ng shear diagram yan? Kasi ang shear diagram, i-represent nun yung VU or yung shear load mo yung shear force ng foot ng member mo at any point, 'di ba? So kung makita natin dun agad yung VU at any point, makikita na agad natin kung sino yung mga critical. Kung sino yung critical sa kanilang tatlo, tama? Okay? Pero bago tayo gumawa ng shear diagram, itong applied load natin guys, naka-KPA yan. Na-try nyo na ba mag-shear diagram na naka-KPA? Hindi pa, di ba? Dapat, kapag mag-shear diagram tayo, analyze natin siya ng 2D, dapat ang applied load mo 2D din. Ito 3D tong pressure di ba? So dapat i-convert natin yan into kilonewton
per meter. Okay? I-multiply natin siya sa width para ang application na lang niya along the length. Okay? Ang direction niya. Okay? Magiging ganyan siya, guys. Okay? Guys, minultiply lang natin yun sa width. Ang width natin, 2.1. Okay? So, 318.37 times 2.1 lang. Ayan na siya. Okay? So, na-treat na natin siya as distributed load. Uniformly distributed load. Okay? Alright. Haba nung problem na to, no? Ngayon, gawa tayong shear diagram. Okay? Another thing, guys, itong shear diagram, guys, hindi yan, hindi yan, ito kasing column mo. Baka kasi ang maisip nyo pag ganito. Kapag gumawa tayo ng shear diagram dyan, baka ito ang gawin natin. So, pag ganon, tas bigla may applied load, gaganyan. Hindi pwede yung guys, no? Hindi pwede yan. Bakit? Kasi itong load na to, guys, itong load, naka-apply yan all throughout dito sa column natin. No? Hindi naman yan doon sa mismong centroid lang ng column. No? Nagmamatter yung kapal ng column eh. Okay? So, hindi mo pwedeng ganunin yung pinakita ko kanina. Instead, sana ma-imagine nyo na ganito ang mangyayari. Ganyan. Okay? Hindi pwedeng gumanon tas bababa. No? Hindi pwede. Ano ibig sabihin nun? Nag-shear yung gitna ng column. Hindi pwede yung ganun. Okay? Ngayon, sa beam, sa structural theory, sa statics, o sa structural theory, hindi kasi nagmamatter yung kapal ng support natin eh. Kasi wala naman tayong pakialam dun sa mismong support. Minsan nire-represent lang natin sila as yung simply supported pin na triangle tsaka bilog, di ba? Yung simply support. Hindi na nagmamatter. Pero in reality, column yung mga yun. Pero hindi natin kinoconsider yung kapal nila kasi ang gusto lang naman natin makita doon yung minsan mga reaction lang, stress diagram ng mismong member. Eto kasi guys, may kapal yung column natin, nagmamatter yung kapal niyan. Okay? Imagine niyo guys, kung yung kapal ng column, ito kasing kapal ng footing. Yung point load ba, sana may imagine nyo na ang point load nun, hindi pwedeng nasa gitna lang. So, ang diagram mo nun, magiging ganito. Magiging ganyan. Hindi pwedeng ganon, di ba? So, yun yung reason dun kung ba't kahit na ganyan siya, point load, ititreat pa rin natin yan as naka-apply sa buong member natin. Okay? So, paano nakuha yan? Bakit siya pababa? Try natin i-calculator. Shear diagram. No? Una, ang shear natin sa unang part is ito. 668.577. Pataas yan. Multiply natin sa haba ng column, which is 0.45. Tama? Minus yung naka-apply na load. 1896. Ayun, negative 1.5. 1595. Ayun, tama? Okay. And then ito, aakyat yan ng gaganon dapat yan. Tama kasi yung pressure mo dyan pataas eh. So, plus tayo. Plus 668.577. Anong haba nito? Haba niyan is 5.5 minus yung kalahati ng column na yon, 0.45 over 2 yun eh. Okay? Minus yung kalahati din ng column na to. 600 yung column, ang kalahati niyan is 300.3. Okay? 1731.03. Okay? Ayun. Pag ganon. And then again, sa part ng column na to, ang nararamdaman niyan is pataas. So, pataas tayo. Pataas. 668.577 multiplied by haba ng column is 0.6. Minus yung nararamdaman pa ng column na 2784. Okay? Yun yung nararamdaman ng buong column. Okay? So, negative 651.82. Okay? Ayun. Bumaba siya kasi negative eh. Plus, ang natira dito, yung pressure na dun. Okay? So, 668.577 multiply by yung length na to. Ang total length natin, di ba, 7? So, 7 minus yung kalahati ng column, 0.45 over 2, minus yung 5.5, and again, minus kalahati ulit ng column, 0.3. Okay?
equal na sa 0 yan. Almost 0 na. So, may discrepancy. So, tama. Nag-0 yung shear diagram natin, no? So, 0 na yan. Nag-ano lang yan sa decimal. Nagkaroon lang ng discrepancy, okay? Sa mga roundings. Pero, ayun guys, no? Kuha natin. Yan na ang shear diagram mo. Ngayon guys, pansinin natin. Ang pagpipilian natin, tatlong section. Ito, or ito. Observe natin yung tatlong highest point natin, yung tatlong critical points. Ito 1595, ito 17, ito 600. Ang pinaka-critical dyan guys manggagaling na nakadikit dito, malapit sa part na to. Tama? Siya yung pinakamataas eh. So ibig sabihin, sino yan? Siya yan, itong part na to. So ibig sabihin, ang critical part ng wide beam mo, ang critical na section, ito. Siya yung pipiliin natin, okay? So, yun. Kailangan natin kunin ngayon yung value ng VU natin at a distance D. Tama? Distance D yan eh, di ba? Pero bago natin hanapin yan, kasi for sure na-imagine nyo na ratio and proportion lang yan. So, hanapin muna natin. Ano to? Itong part na to. Kasi may ratio and proportion ka dyan, itong triangle mo. Tama? Kasi hindi pa natin alam itong length na to. So, kaya naman natin i-ratio proportion din yan. So, x over 1595.14. Tama? Is equal to yung haba ng buong triangle, haba ng buo is 5.5. 5.5 yan. Minus yung tigkalahati ng column. Tama? 0.45 over 2. Minus 0.3. Over, dahil tinake mo yung buong length, i-take mo rin yung buong height. So, buong height is pag-add mo yung dalawa. Yun yung buong height eh. 0.03 plus 1595.14 2.39. Okay? So, 2.39. Ayun, 2.39. Okay? So, guys, pwede natin kunin yan. Mag-ratio proportion na tayo dyan. So, pwede nating sabihin na ratio proportion. So, itong part ng triangle na to, itong part. Kaya gusto mo itong part, pwede rin naman. Ito na lang, no? Ito na lang. Nakuha na natin eh. 1595.14 over 2.39 equal yan sa yung hinahanap natin na VU. Ano distance na to? Okay. Medyo mahaba-haba to. Okay, so 5.5 muna. Minus natin yung tigkalahati ng column. So, okay. So, ang natira dyan, itong total na to. Itong pagitan ng dalawang column talaga. Minus mo po yung 2.39. Okay. So, ito na lang yan. Minus mo yung 1,000 pa na depth, which is 1 meter. Okay. O, yan na ang shear natin. Okay. Yun ang shear natin. Okay. Yan yung gagamitin nating VU. Okay? Again guys, ang shear stress over area, force over area. Ang force na kailangan natin is VC. VU tong nakuha natin kasi galing yan sa mga applied load natin. So, i-divide pa natin yan ng V para maging VC siya. And again, convert sa Newton and mm. And then, ano yung nag-crack na part dyan? Siyempre, itong part, which is yung width natin na 2.1 or 2.1 meters, multiplied by yung haba nung yung lalim ng footing, yung depth niya. Tama? Kasi magka-crack yan pag ganyan eh. Pag ganyan. Tama? So, yung depth yan, multiplied by yung haba niya sa width. Okay? So, 1,000 times 1, yan ang area. Yan ang critical nominal shear stress natin sa one-way shear. Okay? Pagod ako ah. Next one. Next one, guys. Next one. Ang pinapakuha naman ay factored moment. Okay? Ngayon, guys, kapag combined footing na, guys, hindi, ang critical section mo dun, wala na sa face ng column, no? Actually, ang totoong reason kasi, kung ba't nagdi-design tayo ng isolated footing, eh, di ba? Ang code natin, sabi, ang critical section daw nandito sa edge. Nandito sa part na yan. Ang reason lang dyan, guys, actually, kung bakit yan yung critical section natin sa footing, pagdating sa moment. Kasi nandyan yung maximum moment. Okay? Yun ang pinaka-reason doon. Ang critical section mo, kung nasan yung maximum moment.
nandyan yung maximum moment ng kapag meron tayong column tsaka footing. Ngayon dito, sa ganitong case natin guys, combined footing, ang maximum moment mo wala na sa mga face ng column. Nasaan na yan? Ewan ko, di ko rin alam. Hanapin natin, okay? Ngayon guys, kung pansin nyo, meron tayong shear diagram. Kung maalala nyo, ang principle natin, di ba? Asan nakalagay ang maximum moment? Ang maximum moment nakalagay yan dun sa nag-zero yung shear. Tama? Kasi nag-zero shear. Dalawa yung nag-zero na shear na part. Ito, tsaka to. Asan dyan yung maximum moment? Maximum moment na kukunin natin dyan, ito nasa gitna. Bakit? Kasi sabi niya, pinapanap niya, maximum factored moment na gagamitin daw sa design ng longitudinal silhouette. Yun lang MU. Between the columns. So, yung maximum moment between the columns dito sa area na to, okay? So, yung kasi pinapakuha niya. Kaya yan yung kukunin natin, okay? So para makuha yung moment dito, ikaw, guys, pwede mong hatiin dyan yung footing mo, palitawin mo yung moment, mag-moment ka sa kanya dito. Mag-moment tong resultant na to, pag ganon, itong load na to, mag-moment doon. Pwede yun guys, try nyo yun, pwede rin. Pero ako hindi ko nagagawin yun kasi since meron ako shear diagram, ang principle, di ba, ang area ng shear diagram, yun yung moment mo sa point na yun. Tama? Okay. Yun na lang gagawin ko, okay? Pero kayo guys, try nyo. Baka kung pareho, kung magpapareho yung sagot natin, okay? So, ang moment ko guys, area lang yan ng shear diagram. Before that moment. Okay? Before that point, I mean, okay? So, area yung triangle na yan lang ay yung base times height. So, height, 1595.14. Length is 2.39 plus yung length ng column. Yan ang length. So, length times height multiply by 1/2 kasi triangle. Yan ang area. Yan ang gagamitin nating factored moment sa pag-design ng longitudinal steel. Okay? Pero wala nang katuloy na question. Sa pag-design naman ng longitudinal steel yan guys, ganun pa rin naman. Kasi singly reinforced beam pa rin yung analysis, SRB pa rin. So, MU is equal to phi RNBD squared pa rin. Okay? Hindi ko na tinuloy yung mga next question kasi ang haba na nung video no? 30 minutes na pala halos. Okay? Well, sana may na-guess kayo. Medyo minadali ko lang ng konti. Sorry kasi masyado mahaba yung video So, pero kung meron mang confusing na part, kung may tanong kayo guys, comment nyo lang dyan. Try natin sagutin. Okay? And I guess that's it guys, no? So, thank you again for watching. Sana may natutunan kayo. See you sa next video. Bye-bye!